Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Maria Reyes. Ngayong araw ay susuriin natin ang paksang mga gulay na lihim na sumisira sa iyong mga kidney pagkatapos ng edad 60. Alam mo ba na ang isang simpleng gulay sa iyong hapunan ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong mga kidney nang hindi ka binibigyan ng babala? Karamihan sa mga nakatatanda ay naniniwala na ang pinsala sa kidney ay nagmumula lamang sa asin, diabetes o genetics. Ngunit ang totoo ay mas nakakabahala. Ang iyong mga kidney ay inaatake araw-araw ng mga pagkain na pinagkakatiwalaan mo. Mga pagkain kinain mo sa buong buhay mo. Mga pagkain na hindi mo kailanman paghihinalaan. At ang pinakanakababahala, ang pagkasira ay tahimik. Walang sakit, walang maagang sintomas, walang senyales na ang maliliit na filter sa loob ng iyong mga kidney ay nababarahan, namamaga, at nasusunog sa loob. Kung ikaw ay higit sa 60, ang iyong mga kidney ay mas nagtatrabaho na ngayon kaysa dati. Ang mga daluyan ng dugo ay mas makitid, mas mabagal ang pagsala, iba ang pagkaipon ng mga gamot, at mas mabilis ang dehydration. Nangangahulugan ito na kahit ang malusog na gulay ay maaaring biglang maging mapanganib na nagtitrigger ng pagtaas ng presyon ng dugo, pagbuo ng kristal, pagkaipon ng lason, at microscopic na pagkapilat na direktang humahantong sa chronic kidney disease. Nakita ko na ang mga nakatatanda na natutulog na maayos at nagising na mahina, namumula, nalilito, o nahaharap sa mga numero ng kidney na hindi nila inakala. At lahat sila ay nagsabi ng parehong nakakasakit na salita. Hindi ko alam. Nanggana hadbadadyo. Walang nagsabi sa akin. Ngayon, magbabago iyon. Alamin natin ang 5 gulay na tahimik na sumisira sa iyong mga kidney at ang katotohanan na dapat marinig ng bawat nakatatanda sa Pilipinas. Bago tayo sumisid, kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda ko na pindutin mo ang button na iyon at i-on ang bell para hindi mo kailanman mapalampas ang isa pang tip sa kalusugan na ginawa para lamang sa iyo. Kung nasiyahan ka sa video na ito, i-type ang isa sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 upang ipaalam sa akin kung paano ako makakagawa ng mas mahusay na nilalaman para sa iyo. 1. Spinach. Ang malusog na gulay na tahimik na nagiging bitag na sumisira sa kidney pagkatapos ng edad 60. Ang spinach ay ipinagdiriwang sa loob ng mga henerasyon sa mga tahanan ng Pilipino. Malugod na inilalagay sa mga salad, pinaghalong sa mga morning smoothies, at inilalagay sa tabi ng inihaw na manok bilang pagkaing mabuti para sa puso. Ngunit para sa mga matatanda, lalo na ang sinumang lampas 60, ang pamilyar na gulay na ito ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan. Sa ilalim ng matingkad nitong kulay ay naroon ang isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng oxalate na matatagpuan sa anumang gulay. At para sa tumatandang kidney, ang oxalates ay hindi walang pinsala. Ang mga ito ay microscopic na kristal, matatalim na parang salamin, na kayang kumaskas, magkapilat, at bumara sa maliliit na filter sa loob ng iyong mga kidney. Ang nakakatakot dito ay ang pinsala ay nangyayari ng tahimik. Ang iyong mga kidney ay hindi nagpapadala ng mga senyales ng sakit kapag sila ay nalulunod. Hindi ka nila binabalaan kapag nagsimulang maipon ang mga kristal ng oxalate. Hindi ka nila binibigyan ng babala kapag kumalat ang pamamaga sa microvessels na dati ay madaling nagsasala ng iyong dugo. Sa halip, ang pagkasira ay unti-unti. Araw-araw, linggo-linggo, ang mga kristal ay naninirahan, bumabagal ang pagsala, at ang mga lason na dapat ay naipalabas ay nagsisimulang manatili sa iyong bloodstream. Sa oras na lumitaw ang mga sintomas, pagkapagod, pamamaga, pagtaas ng presyon ng dugo, ang pinsala ay advanced na para sa mga nakatatanda. Ang panganib na ito ay pinarami. Ang paggana ng kidney ay natural na bumababa sa pagtanda. Bumababa ang daloy ng dugo. Ang kakayahang mag-buffer at mag-alis ng mga acid ay humihina. Ang mga gamot tulad ng diuretics, ACE inhibitors, at diabetes drugs
ay lalo pang naglilimita sa resilience ng iyong kidney. Kung ano ang maaaring hindi nakakapinsala sa isang 30 taong gulang ay maaaring maging mapaminsala sa isang 3 taong gulang. At kapag ang isang nakatatanda ay naghahalo ng spinach sa isang smoothie, kinakain itong hilaw sa mga salad o kinakain ito araw-araw na naniniwala na ito ay mahusay na nutrisyon, nililigo nila ang kanilang mga kidney sa isang chemical overload na hindi na kayang hawakan ng organ. Naaalala ko pa ang isang pasyente, isang 74 taong gulang na balo na nagngangalang Aling Nena mula sa Cebu. Lubhang nalungkot sa pagkawala ng kanyang asawa, sinimulan niya ang isang mas malusog na pamumuhay. Araw-araw, naghahanda siya ng spinach smoothie, kumbinsido na nakakatulong ito sa kanyang panatilihing malakas. Pagkalipas ng 8 buwan, dumating siya sa ER na baluktot sa sakit. Ang imaging ay nagpakita ng kumpol-kumpol ng oxalate crystals, malalaking bato sa magkabilang panig. Ang paggana ng kanyang kidney ay bumaba ng husto at nahaharap siya sa buwan ng mga pamamaraan at panghabambuhay na pagsubaybay. Wala siyang ideya na sinasaktan niya ang kanyang sarili gamit ang pagkaing pinaniniwalaan niyang gumagaling sa kanya. Ito ang malupit na katotohanan. Ang spinach ay maaaring magpabilis sa pagbaba ng tumatandang kidney, magpataas ng panganib ng bato, magpataas ng pamamaga, at tahimik na itulak ang mga matatanda patungo sa chronic kidney disease, isang kondisyon na kumukuha ng enerhiya, nagpapalabnaw sa isip, nagpapahina sa puso, at sa mga advanced na yugto nito ay nagbabanta sa kalayaan at buhay mismo. Kung ikaw ay higit sa 60 at lalo na kung umiinom ka ng gamot para sa presyon ng dugo, diabetes o sakit sa puso, ang spinach ay hindi dapat kainin ng kaswal. Nangangailangan ito ng pag-iingat, tamang oras at mahigpit na pagmomoderate. Ang iyong mga kidney ay tapat na naglingkod sa iyo sa loob ng mga dekada. Nararapat sila ng proteksyon, hindi parusa na nagkukunwaring kalusugan. At kung ang spinach, isang gulay na pinupuri sa lahat ng dako, ay maaaring magtago ng gayong mga panganib, hintayin mong marinig mo ang tungkol sa susunod na pagkain, isang mas karaniwan sa mga hapagkainan ng Pilipino, ngunit may kakayahang lupigin ang iyong mga kidney sa ganap na kakaiba at mas mapanlinlang na paraan. Kung nanonood ka pa rin at nakita mong nakakatulong ang mga insight na ito, mangyaring magkomento ng isa sa ibaba upang ipaalam sa akin na kasama mo ako. Ngayon, dumako tayo sa punto numero 2. Number 2. Patatas. Ang pagkaing pang-comfort na tahimik na nag-overload sa tumatandang kidney at nagtutulak sa mga nakatatanda sa mapanganib na pagbaba. Ang patatas ay bahagi ng buhay ng Pilipino, inihurno sa mga hapunan tuwing linggo, dinidikdik sa tabi ng Noche Buena turkey, piniprito, at inihahain sa halos bawat karinderya sa bansa. Sa loob ng mga dekada, ito ay nakita bilang walang pinsala, pamilyar, at maging masustansiya. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na ang mga nabubuhay na may mataas na presyon ng dugo, diabetes, o maagang pagbaba ng kidney, ang patatas ay maaaring maging isang nakatagong banta na dahan-dahang sumisira sa mga kidney sa mga paraan na hindi kailanman maiisip ng karamihan sa mga matatanda. Ang nagpapalinlang sa patatas ay ang banayad nitong lasa. Nakaka-relax ito. Gayunpaman, sa loob ng iyong katawan, kumikilos ito ng may lakas ng isang biochemical storm. Ang starch nito ay halos agad na nagiging glucose, na bumabaha sa bloodstream ng asukal sa bilis na hindi kayang tiisin ng tumatandang organ. Kapag mabilis na tumaas ang blood sugar, ang iyong mga kidney ay napipilitang magtrabaho ng mas mahirap kaysa sa disenyo nito sa iyong edad. Ang mga filtering unit sa loob ng mga kidney na tinatawag na nephrons ay maselan. Kumikilos sila tulad ng microscopic na salaan. Ngunit ang mataas na glucose ay nagpapalabnaw sa dugo, nagpapataas ng pagiging malagkit nito at nagpapahirap sa mga marupok na filter na ito sa bawat pagtaas ng asukal. Sa paglipas ng mga buwan at taon,
Ang paulit-ulit na stress na ito ay nagpapatigas sa mga daluyan ng dugo, nagpapapilat sa filtration membrane, at nagpapabilis sa isang tahimik na pagbaba na kilala bilang diabetic kidney damage. Kahit sa mga nakatatanda na hindi opisyal na diabetic, ngunit ang kanilang mga katawan ay hindi na tumutugon sa insulin tulad ng dati. Isipin na pinipilit ang isang luma na filter ng tubig na itulak ang makapal na likidong parang syrup sa araw-araw. Kalaunan, nababarahan ito, nasira ito, nabigo ito. Iyan mismo ang nangyayari sa mga kidney ng mga matatanda na umaasa sa patatas bilang pang-araw-araw na staple, na naniniwala na simpleng kumakain sila ng isang pangunahing pagkaing Pilipino. Minsan, inalagaan ko ang isang 79 taong gulang na lalaki mula sa Laguna na nagngangalang Tatay Jose, isang mabuting kaluluwa na mag-isa nang nabuhay mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang patatas ang kanyang comfort food, madaling lutuin, madaling nguyain, mura. Kinakain niya ito halos araw-araw niligis tuwing Lunes, inihurno tuwing Martes, sa isang nilaga tuwing Huwebes. Wala siyang naramdamang sakit, walang babala, hanggang sa isang routine appointment ay nagpakita na ang paggana ng kanyang kidney ay bumaba ng husto. Ang kanyang creatinine ay mataas. Ang kanyang GFR ay bumababa sa mapanganib na teritoryo. Tumingin siya sa akin na naguguluhan at nagsabi, "Patatas lang naman iyon." Ang nag-iisang pangungusap na iyon ay sumakop sa trahedya na kinakaharap ng maraming nakatatanda. Ang mga pagkaing pinagkakatiwalaan nila ng lubos ay maaring magtaksil sa kanila ng pinakamabilis. Ang pinsala na idinudulot ng patatas ay hindi lamang humihinto sa mga kidney. Habang bumababa ang filtration, nagsisimulang maipon ang mga lason sa bloodstream. Basura na hindi na kayang alisin ng mga kidney. Nakakaranas ang mga nakatatanda ng pagkapagod na hindi nawawala, pamamaga sa mga binti, pagtaas ng presyon ng dugo, hirap mag-concentrate, at sa paglipas ng panahon, isang nakakatakot na pagbaba sa paggana ng puso kung hindi ginagamot. Ang kaskad na ito ay nagtutulak sa kanila patungo sa dialysis, kapansanan, at pagkawala ng kalayaan na pinaglaban nila sa buong buhay nila upang mapanatili. Kung ikaw ay higit sa 60, lalo na kung umiinom ka ng gamot sa presyon ng dugo o may pabago-bagong blood sugar, ang patatas ay dapat gamutin ng may pag-iingat, hindi kaginhawaan. Hindi sila walang pinsala. Sila ay isang pasanin na maaaring hindi na sapat ang lakas ng iyong tumatandang kidney upang dalhin. At kung ang isang simpleng patatas ay maaaring magtulak sa iyong mga kidney sa pagkabigo ng tahimik, hintayin mong marinig mo ang tungkol sa susunod na gulay, isang mukhang mas inosente, ngunit maaaring makasira sa ritmo ng iyong puso at mag-overload sa iyong mga kidney sa ganap na kakaiba at mas nakababahala na paraan. Anggong, kamatis. Ang pang-araw-araw na gulay na tahimik na sumisira sa iyong puso. Nag-overload sa iyong mga kidney at nagiging mapanganib na bitag. Pagkatapos ng edad 60, ang kamatis ay tila walang pinsala, matingkad, makatas, nakakapresko, at halos nasa bawat hapagkainan ng Pilipino. Matatagpuan ang mga ito sa mga salad, sandwich, pasta sauces, at soups. Para sa maraming matatanda, ang kamatis ay tila ang pinakaligtas na pagpipilian, isang magaan na pagkain na nababagay sa halos anumang bagay. Ngunit ang hindi naririnig ng karamihan sa mga nakatatanda at ang nais kong maintindihan ng bawat taong higit sa 60 ay ang kamatis ay maaaring maging lubhang mapanganib kapag nagsimulang bumagal ang mga kidney, kapag ang mga gamot ay naipon sa bloodstream, at kapag ang puso ay hindi na nagre-regulate ng mga mineral tulad ng ginawa nito mga dekada na ang nakalipas, ang tunay na banta ay nakasalalay sa mataas na nilalaman ng potassium nito. Mahalaga ang potassium sa tamang dami, ngunit ang tumatandang kidney ay nawawalan ng kakayahang alisin ang labis na potassium ng mahusay. Ang dating normal ay biglang nagiging mapanganib. Habang tahimik na naipon ang potassium,
Ang electrical rhythm ng puso ay nagsisimulang magkaproblema. Ang ilang mga nakatatanda ay nakakaramdam ng pagtibok sa kanilang dibdib. Ang iba ay napapansin ang pagkahilo, ngunit marami ang walang nararamdaman hanggang sa sandaling magkaproblema ang kanilang puso. Ang mataas na potassium ay maaaring maging sanhi ng biglaang kahinaan, pagkahimatay, o isang nakamamatay na arrhythmia na sumasalakay ng walang babala. At dahil ang kamatis ay hindi nakikita bilang isang mapanganib na pagkain, karamihan sa mga nakatatanda ay hindi kailanman naghihinala dito. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Ang kamatis ay acidic, at ang acid na iyon ay maaaring maging sanhi ng iritasyon sa urinary system, pamamaga sa pantog, at magpalala ng nocturnal reflux, isa pang nakatagong kontribusyon sa pagkapagod ng kidney. Habang nagsisimulang lumaganap ang pamamaga, ang microscopic vessels sa loob ng mga kidney ay naiirita at namumula. Nagpapabagal ito ng filtration, na nagpapahintulot sa mga lason na mag-circulate ng mas matagal, nagpapalabnaw sa dugo, at pinipilit ang mga kidney na lumaban ng mas mahigpit sa bawat tibok ng puso. Sa paglipas ng mga buwan at taon, ang patuloy na labanan na ito ay nagpapabilis sa pagkasira ng kidney, lalo na sa mga matatanda na umiinom na ng ACE inhibitors, ARBs, o potassium-sparing diuretics, mga gamot na inireseta upang protektahan ang puso, ngunit nagpapataas din ang antas ng potassium. Hindi ko kailanman malilimutan si Lolo Juan, isang 82 taong gulang na retirado mula sa Davao na buong pagmamalaki na kumain ng malaking salad ng kamatis tuwing gabi. Naniniwala siyang nakakatulong ito sa kanyang puso. Isang gabi, bumagsak siya malapit sa banyo, natakot, nalito, at hirap huminga. Sa ospital, ang kanyang antas ng potassium ay mapanganib na mataas, sobrang taas, na nagsimulang maging unstable ang ritmo ng kanyang puso. Ang kanyang mga kidney, na humina na sa edad, ay hindi na kayang makasabay. Hindi niya alam na unti-unti niyang binubuo ang krisis na ito sa loob ng mga buwan, isang kamatis sa bawat pagkakataon. Ang gulay na pinagkakatiwalaan niya ay naging isang tahimik na sabotur. Ganito nangyayari ang pagbaba ng kidney para sa maraming nakatatanda, hindi sa mga dramatikong episode, kundi sa maliliit na pang-araw-araw na gawi na tahimik na nagpapababa ng kanilang kalusugan. Habang bumababa ang paggana ng kidney, tumataas ang presyo ng dugo, naipon ang fluid, kumukupas ang enerhiya, at ang puso ay nagiging mas madaling kapitan ng bawat imbalance sa katawan. Ito ay isang mabagal, walang awang pagkasira na nag-aalis sa mga matatanda ng katatagan, kumpiyansa, at kalayaan. Kung ikaw ay higit sa 60, ang kamatis ay hindi na isang pagkain na dapat kainin ng kaswal. Ang iyong mga kidney ay nararapat proteksyon, hindi pang araw-araw na pag-atake na nagkukubli bilang malusog na pagpipilian. At kung ang isang simpleng kamatis ay maaaring makasira sa iyong puso at mag-overload sa iyong mga kidney ng ganito kadali, hintayin mong matuklasan mo ang susunod na gulay, isang mukhang masustansiya, ngunit maaaring mag-trigger ng pagbuo ng kristal, magpataas ng uric acid, at magpabilis ng pinsala sa kidney ng mas mabilis kaysa sa iyong inaakala. Kung nanonood ka pa rin at nakita mong mahalaga ang mga insight na ito, mangyaring magkomento ng isa sa ibaba upang ipaalam sa akin na narito ka. Ngayon, ipagpatuloy natin ang punto numero 4. Beets? Ang gulay na mabuti sa puso na tahimik na, bumubuo ng kristal, asukal, at nakalalasong pasanin sa tumatandang kidney. Ang beets ay madalas na ipinagdiriwang sa mga senior wellness magazines, pinupuri sa telebisyon, at inirerekomenda sa mga health newsletter bilang isang himala para sa sirkulasyon. Ang kanilang malalim na kulay na pula ay nagpapatingkad sa kanilang kapangyarihan, halos parang gamot. Ngunit para sa mga matatanda, lalo na ang sinumang lampas 60 na may mataas na presyon ng dugo, diabetes, gout o maagang pagbabago sa kidney, ang beets ay maaaring maging isa sa mga pinakamapanganib na gulay sa plato. Sa ilalim ng kanilang matamis na lasa ay nakatago ang kombinasyon na hindi kayang hawakan ng tumatandang kidney, sobrang taas na oxalates
natural na sugars na mabilis na nasisipsip at mga compound na nagpapataas ng uric acid. Ito ay isang biochemical storm at ito ay sumasalakay ng tahimik. Ang oxalates ay matatalas na microscopic na kristal na kayang magbaon sa tissue ng kidney. Kapag ang isang bata ay kumakain ng beets, karaniwan ay inilalabas ng kanilang mga kidney ang mga kristal na ito nang walang problema. Ngunit sa pagtanda, humihina ang sistema ng pagsasala. Kumikitid ang microscopic tubulus ng kidney, bumababa ang daloy ng dugo, at humihina ang kakayahang mag-buffer ng mga acid. Bigla, ang oxalates mula sa pang-araw-araw na beet salad o isang baso ng beet juice ay hindi na dumadaan ng walang pinsala. Nagsisimula silang maipon na bumubuo ng maagang mga binhi ng bato sa kidney maliit sa simula. Pagkatapos ay lumalaki, mas matalas, mas mapanira. Bawat kristal ay kumakaskas sa maselan na lining ng kidney. Bawat kaskas ay nagtitrigger ng pamamaga. Sa paglipas ng mga buwan at taon, ang pamamaga na ito ay nagiging pagkapilat at ang pagkapilat na iyon ay nagiging permanenteng pagkawala ng kapasidad ng pagsasala. Dagdag pa sa panganib, ang beets ay naglalaman ng mas maraming natural na asukal kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang tamis na iyon ay hindi nananatili sa bibig. Bumubulwak ito sa bloodstream. Para sa mga nakatatanda na may mas mabagal na tugon sa insulin, ang mabilis na pagtaas ng blood sugar na ito ay nagpapalabnaw sa dugo, nagpapahirap sa mga kidney, at nagpapabilis sa pagbaba ng filtration. Ngayon, ang kidney ay hindi lamang lumalaban sa oxalate crystals. Lumalaban din ito sa pamamaga, acidity, at pagkatigas ng vascular na dulot ng asukal ng sabay-sabay. Minsan, ginamot ko ang isang 76 taong gulang na babae mula sa Pampanga na nagngangalang Aling Rosa na umiinom ng beet juice tuwing umaga. Ginawa niya ito dahil gusto niyang manatiling malakas at naniniwala na nakakatulong ang juice sa kanyang sirkulasyon. Sa halip, tahimik nitong nilulunod ang kanyang mga kidney. Dumating siya sa klinika na may matinding pananakit ng likod, pamamaga sa kanyang mga bukong-bukong, at blood work na nagpapakita ng tumataas na antas ng oxalate. Kinumpirma ng imaging na mayroon ng mga bato na nabubuo sa magkabilang kidney, mga kumpol ng kristal na lumalaki ng mas mabilis kaysa sa kayang alisin ng kanyang katawan. Tumingin siya sa akin na hindi makapaniwala at bumulong. Akala ko ay tama ang ginagawa ko. Iyan ang pagkasira ng puso ng pagbaba ng kidney. Pinaparusahan nito ang mabuting hangarin, lalo na sa mga matatanda na nais lamang manatiling malusog. Kapag ang mga kidney ay na-overload ng oxalates at asukal, malaki ang mga kahihinatnan. Tumataas ang presyon ng dugo. Lumilitaw ang pagkapagod. Ang nakalalasong basura ay nananatili sa bloodstream na nakakaapekto sa puso, sa utak, at maging sa mga nerbiyos. Ang mga nakatatanda ay maaaring makaramdam ng paghina, pagiging malabo ang isip, at hindi matatag sa kanilang mga paa. Ang mga kidney, na dati ay matibay, ngayon ay nahihirapan na gampanan ang pangunahing gawain ng pagpapanatiling balanse ng katawan, at ang pagbaba ay madalas na hindi na mababaligtad. Kung ikaw ay higit sa 60, ang beets ay hindi dapat kainin ng walang pag-iisip. Mas kaunti ang margin ng error ng iyong mga kidney ngayon at bawat pagpipilian ay mahalaga. At kung ang beets ay maaaring lumikha ng ganito kalaking kaguluhan sa loob ng tumatandang katawan, hintayin mong marinig mo ang tungkol sa huling gulay, isang napakakaraniwan sa mga kusina ng Pilipino na karamihan sa mga nakatatanda ay kumakain nito linggo-linggo. Ngunit ang nakatago nitong sodium at acid load ay maaaring tahimik na sumira sa paggana ng kidney ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng sinuman. Why? At Sara? O adobong gulay? Pickled vegetables. Ang maalat na pangunahing pagkain ng Pilipino na tahimik na sumisira sa iyong mga kidney at nagpapabilis ng mapanganib na pagbaba pagkatapos ng edad 60. Para sa maraming matatanda sa Pilipinas, ang atsara o adobong gulay
ay tila isang maliit na kagalakan ng pang-araw-araw na buhay. Malutong na atsara sa tabi ng sandwich, maasim na adobong sili sa salad, o mga garapon ng sauerkraut na nakatago sa refrigerator para lang sa lasa. Mukhang walang pinsala, kahit nostalgic, na nagpapaalala sa iyo ng mga family barbecues, deli lunches, at simpleng pagkain na pinagsaluhan mga dekada na ang nakalipas. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na ang sinumang namamahala ng mataas na presyon ng dugo, pamamaga, sakit sa puso, o maagang pagbaba ng kidney, ang atsara o adobong gulay ay maaaring maging isang mapaminsalang banta na nakatago sa plain sight. Ang nagpapapanganib sa kanila ay hindi ang gulay mismo, kundi ang napakalaking dami ng sodium, acid, at preservatives na ginagamit upang panatilihin silang malutong at masarap. Habang tayo ay tumatanda, nawawalan ng bisa ang mga kidney. Hindi na nila inaalis ang sodium nang may parehong lakas o bilis. Sa halip na ilabas ang labis na asin, pinananatili ito ng matatandang kidney ng dahan-dahan, walang tigil, na lumilikha ng isang mapanganib na panloob na imbalance. Bawat subo ng atsara o adobong gulay ay kumukuha ng tubig sa bloodstream, nagpapalabnaw sa dugo, nagpapataas ng presyon sa mga marupok na daluyan, at pinipilit ang mga kidney na mag-filter laban sa tumataas na agos ng fluid. Ang tumataas na presyon na ito ay nakakasira sa microscopic filtration units sa loob ng mga kidney. Lumalawak sila, pagkatapos ay nagkapilat, pagkatapos ay nabibigo. At dahil tahimik ang proseso, karamihan sa mga nakatatanda ay hindi kailanman nararamdaman ang pagkasira na nangyayari sa loob hanggang sa malala na ang pinsala. Ang mataas na sodium ay nagtitrigger din ng isa pang nakatagong panganib pamamaga. Ang mga nakatatanda na nasisiyahan sa mga inatsarang pagkain ay madalas na napapansin ang pamamaga ng kanilang mga bukong-bukong, paghigpit ng kanilang mga singsing o pagiging kapos sa hininga. Kapag naglalakad sa isang silid, hindi ito normal na palatandaan ng pagtanda. Ang mga ito ay maagang babala na. Ang mga kidney at puso ay nahihirapan sa bigat ng sodium na hindi na nila kayang hawakan. Sa paglipas ng panahon, naipon ang fluid sa paligid ng puso at baga na nagpapataas ng panganib ng pagpalya ng puso, isang nakakatakot na komplikasyon na malalim na konektado sa pagbaba ng kidney. At pagkatapos ay mayroon ang acid. Ang atsara o adobong gulay ay ibinababad sa suka at brine na nagpapairita sa pantog at urinary tract. Sa mga nakababata, ito ay maaaring maging sanhi ng banayad na discomfort. Ngunit sa mga matatanda na may humina na tissues at mas mabagal na paggaling, ang chronic irritation ay maaaring magpalala sa mga kidney mismo. Kapag kumalat ang pamamaga sa maselan na kidney tubeless, mas bumabagal ang filtration. Ang basura ay naipon sa bloodstream. Bumababa ang enerhiya, kumukupas ang mental clarity, at tumataas ang presyon ng dugo. Nagiging isang vicious cycle, asin at acid, na sumisira sa kung anong maliit na reserba ng kidney ang natitira. Naaalala ko ang isang utimtang taong gulang na lalaki mula sa Iloilo na nagngangalang Lolo Pedro na mahilig sa atsara sa hapunan. Kinakain niya ito halos gabi-gabi, naniniwala na gulay lang ito. Sa paglipas ng panahon, halos imposibleng kontrolin ang kanyang presyon ng dugo, kahit na may gamot. Namaga ang kanyang mga binti, nawala ang kanyang enerhiya, at isang araw ay bumagsak siya dahil sa fluid overload. Ipinakita ng pagsusuri na ang kanyang mga kidney ay lubhang stressed. Ang kanilang paggana ay patuloy na bumababa sa ilalim ng tahimik na pag-atake ng mga taon ng mataas na pagkonsumo ng sodium. Ang kanyang pagkabigla ay nakakasakit ng puso. Wala siyang ideya na ang isang ordinaryong bagay, tulad ng atsara, ay maaaring magtulak sa kanya patungo sa pagkabigo ng kidney. Kung ikaw ay higit sa 60, ang atsara o adobong gulay ay hindi isang walang pinsalang side dish. Ito ay isang chemical burden na hindi na kayang gastusan ng iyong mga kidney.
Bawat kagat ay mahalaga ngayon at ang iyong kalusugan sa hinaharap ay nakasalalay sa paggalang sa mga limitasyon ng tumatandang katawan. At kung ang 5 pang-araw-araw na gulay na ito ay maaaring magdulot ng ganito kalaking nakatagong pinsala, ang iyong maririnig sa huling buod ay maaaring magpabago sa paraan ng iyong pagtingin sa pagkain at sa iyong mga kidney sa buong buhay mo. Pangwakas na pagmuni-muni. Habang papalapit tayo sa ating mga 60s, 70s at 80s, ang katotohanan ay hindi maiiwasan. Ang mga kidney na nagdala sa atin sa mga dekada ng trabaho, pamilya, at mga hamon ng buhay ay hindi na ang tahimik na powerhouses na dati sila. Sila ay nagsasala ng mas mabagal, mas mahirap gumaling, at mas malalim na nagdurusa mula sa pang-araw-araw na pagpipilian na ginagawa natin. Ang 5 gulay na natutunan mo lang spinach, patatas, kamatis, beets, at atsara o adobong gulay ay hindi mapanganib dahil hindi sila natural. Mapanganib sila dahil ang tumatandang katawan ay hindi na kayang iproseso ang oxalates, potassium, sugars, acids, at sodium tulad ng dati. Kung ano ang walang pinsala sa edad na 40, ay maaaring nakakapinsala sa edad na 70. Kung ano ang dating simpleng merienda, ay maaari na ngayong magpataas ng presyo ng dugo, mag-trigger ng pamamaga, mag-overload sa puso, at dahan-dahang pahirapan ang mga kidney mula sa loob. Ngunit ang kaalaman ay kapangyarihan. Bawat maliit na pagsasaayos na ginagawa mo ngayon, bawat pagkain na mas matalino mong pinipili, ay nagiging isang gawa ng proteksyon para sa iyong kinabukasan. Ang iyong mga kidney ang tagapagbantay ng iyong enerhiya, iyong kalinawan, iyong balanse, at iyong kalayaan. Tratuhin sila ng may paggalang na nararapat sa kanila at maglilingkod sila sa iyo sa loob ng maraming taon. Dahil simple ang katotohanan. Sa yugtong ito ng buhay, ang tamang kaalaman ay hindi lamang nakakatulong. Ito ay nakakapagligtas ng buhay. Ang mga aralin na ito ay nilayon upang magbigay inspirasyon sa iyo upang mabuhay ng buo at totoo. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni at magbahagi ng isang bagay na natutunan mo at plano mong ilapat sa iyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito patungo sa pagtanggap ng mga katotohanan ito. Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may isa. Kung hindi, huwag mag-atubiling magkomento ng 0. Malaki ang ibig sabihin ng iyong feedback sa amin. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel na Kalusugan Lahat para sa higit pang nilalaman. Tulad nito, salamat sa panonood at para sa pamumuhay ng buhay sa sarili mong mga tuntunin.